Sa Kabisayaan, isinilang ang mga bayani na nagbigay ng pag-asa, tapang at dangal sa bayan. Mula sa tabing dagat sa Mactan hanggang sa makasaysayang lansangan ng Cebu at Bacong. Narito ang kwento ng 4 na bayaning Bisaya na nag-iwan ng pamana sa ating kasaysayan. Dito sa Mactan Shrine, Lapu-Lapu City, matatagpuan ang isa sa pinakadakilang bayani ng Pilipinas, si Datu Lapu-Lapu. Noong April 27, 1520, kung tapang niya ang pangunahan ng kanyang mga madirekta at kaibigan mula sa Itang Bayan, labas sa mga mananakot ng Kastila. Nakatayo sa kumbalang tandaan na bawat brigada ng lupalino ay saksi sa tapang ng isang bayan, handang isakripisyo ang lahat alang-alang sa kanyang naway magsisilbing inspirasyon sa Lapu-Lapu sa ating lahat na gawin ang tama at mahalin ang ating mga bayan. Sirahang Humabon ay pinangalanan ni Carlos nung pinanyagan siya noong April 14, 1521. At Sirahang Humabon din ang isa sa mga katutubong leader na nagpalaganap ng Kristyanismo dito sa bansa natin. At bilang isang hari ng sa Cebu, ginampanan niya ang kanyang papel sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga Kastila kasama ng kanyang asawa at daan-daang tauhan. At mula noon, doon na nagsimula ang pagpapanamalataya sa Kristyanismo dito sa bansa, specifically sa Bisaya. Dito sa Plaza Hamabar, nararangalan natin sila Humabon bilang isa sa mga haligi ng kasaysayan sa Cebu. Pinanganak sa Cebu noong September 1917, si Sergio Osmeña Sr. ay isa sa pinakilalang estadista sa kasaysayan Pilipinas. Bilang co-founder ng Nationalista Party at isang pinakauna-unahang naging speaker sa Philippine Assembly, ay pinakita niya ang kanyang husay sa tamang pangunguna. Nagsilbi siya bilang ikalawang Pangulo ng Commonwealth sa ilalim ni Manuel Quezon at kalaunan ay naging ika-4 na Pangulo ng Pilipinas noong panahon ng Party. Sa gitna ng kapuluhan ay pinanatili niya ang dangal na pamahalaan at pinaglaban ang kapakanan ng Pilipinas. Sa loob ng museo ni Osmeña, makikita ang kasaysayan ng kanyang buhay bilang isang abogado, mamahayag at pinunong may malasakit. Ang kanyang tahanan ang naging saksi sa mga mahalagang yugto ng ating kasaysayan. Sa bawat kalsadang may pangalang Osmeña, mga paralan at monumento, muling inaalala ang pamana ng tapat na serbisyo, matatag na prinsipyo at walang pag-iimbot na pagmamahal sa bayan. Cantao Leon Villegas, mas kilala bilang Leon Pilat, ay pinanganak sa Bacong, Negros Oriental. Sa murang edad, dinala siya ng kapalaran sa Cebu kung saan siya sumikla bilang isang revolusyonaryo. Noong April 3, 1898, pinangunahan niya ang pag-aalsa laban sa mga Kastila, isang makasaysayang sigaw na paghihimagsik sa puso ng Visayas. Dahil sa kanyang bilis, tapang at husay sa laban, tinagurian siyang Leon Pilat, ang leon ng katapangan at kilat ng revolusyon. Sa kabila ng kanyang kabayanihan, magtataksil ang kanyang isinabi sa Carter's Seal. Isang trahedyang dumalot sa kanyang di malilimutang pakikipagbaka. Ngunit, ang kanyang alaala ay hindi namatay. Sa mga alaalang kanyang kababayan sa mga lansangang kanyang nilakaran at sa apoy ng panawagan para sa kalayaan. Nananatiling buhay si Leon Pilat, isang bayani ng Bisaya, isang simbolo ng revolusyon. Sa aming paglalakbay sa lupaing sinilangan at kinulumpukan ng ating mga bayani, higit naming naunawaan na ang kabayanihan ay hindi palaging nasusukat sa haba ng buhay, kundi sa lalim ng pagmamahal sa bayan.
Si Lapu-Lapu na tumindig kahit laban sa dayuhan. Si Raha humabon na sumulubong sa pagbabago sa gitna ng pagkalito. Si Sergio Osmeña na naglingkod na may dangal sa panahon ng kaguluhan. At si Leon Kilat na pagamat pinaslang ng sarili niyang kababayan ay nag-iwan ng apoy at pag-asa sa ating puso. Sila ang patunay na ang Kabisayaan ay lupang sinilangan ng tapang. At sa bawat monumento, sa bawat lansangan, sa bawat kwento na yan ang palala, na ang kabayanihan na hindi natatapos sa kasaysayan na ito, nagpapatuloy sa atin. Tayong mga kabataan, tayong mga Pilipino, tayong mga tagapagmana ng kanilang sakripisyo. Sa puso ng Visayas, patuloy ang alon ng tapang at dito nagsisimula ang ating bahagi. Sa pagsulong ng bagong umaga at pagsibol ng isang simula, maniwala sa kakayahan ng nagkakaisang kabataan na kaya nating baguhin ang mundo. Ipakita natin ang puso't galing at talino na sa kahit anong pagsubok di susuko. Tara na, sama ka, tara na youth at makiisa. Tara na, sama ka, tara na youth at kumilos na. Ako si Jazal Francis Sedeño, kasama ang aking grupo. Sa bawat hakbang ng kasaysayan, tayo ang gumuguhit ng ating sariling kwento.